Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1091. Daan-daang patong ng kadena. Daan-daang luho-luho ang itinapon ang mga tanikala sa kanilang mga kamay. Hanggat nakulong nila ang lalaki sa berde, siguradong patay na ito. Gayunpaman, ang lakas ng All Creations Force ay lumampas sa inaasahan ni Yezuan at luho-luho. Naikuyom ng lalaking nakaberde ang kanyang mga kamao at naglabas ng dalawang suntok. Ang kanyang True Chi at All Creations Force ay nagsanib at nagkalat ang dalawang Ghost God Fists. Hindi lang iyon, ngunit ang mga True Chi Chain na itinapon ni luho-luho ay nakakalat lahat ng All Creations Force ng lalaki. Sok. You guys are quite capable. Kung hindi lang dahil sa utos ng taas na pumatay, ni-recruit na kita. Bahagyang napakunot ang sulok ng bibig ng lalaki. Sina Yezuan at luho-luho ay medyo mahuhusay at naabot na nila ang rurok ng Three Supreme Sovereign Disasters. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa kanila na makitungo sa isang All Creations Realm Elite. Ngayon, sa wakas ay nagbago ang mga ekspresyon ni Yezuan at luho-luho. Alam nila kung gaano kalakas ang mga elite ng All Creations Realm, ngunit hindi nila inaasahan na ganito sila kalakas. Ang All Creations Force ay sumasaklaw sa lahat. Kahit na magagamit ni Yezuan ang All Returning Swords ngayon, ang lahat ng Heaven Shaking Swords ay malamang na masira ng All Creations Force. Sige, may gagawin pa ako. You guys can go now. Ungol ng lalaking naka-green. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yezuan at luho-luho ang napakalakas na puwersa ng pagsipsip na nagpilit sa kanila na lumipad patungo sa lalaking nakaberde. Ang All Creations Force ay katumbas ng double space ni Yezuan noong siya ay isang Void God Great Emperor. Gayunpaman, ito ay maraming beses na mas malakas kaysa doon. Gusto ng lalaking nakaberde na sipsipin sina Yezuan at luho-luho at patayin sila ng dalawang suntok. Hindi mapaglabanan. Malungkot ang ekspresyon ni Yezuan. Nakahanda na siyang sumire sa kawalan at pumasok. Gayunpaman, halatang minamaliit sila ng lalaking nakaberde. Maaaring magamit nila ang huling pag-ataking ito. Luho-luho. Nagmamadaling sigaw ni Yezuan sa kanyang isipan. Naiintindihan. Agad na naintindihan ni luho-luho. Dahil siya ay naaakit, bakit hindi gamitin ito? May ngiti pa rin sa mukha ang lalaking naka-green, pero sa sumunod na sandali, biglang tumigil ang ngiti niya. Nakita niya ang buhok ni luho-luho na biglang naging ginto, at ang mga paa nito ay mabilis na gumagalaw sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakasuot ng Asher. Gayunpaman, sa sandaling ito, si luho-luho ay naging isang gintong flash ng liwanag at dumaan sa kanyang katawan. Hiss! Sa malutong na tunog, ang lalaking naka-green na ulo ay inihagis sa hangin. Kasabay nito, ang lakas ng lahat ng mga nilikha na ginawa sa katawan ni Yezuan ay nawala sa isang iglap. Magaling! Tumigil sandali si Yezuan. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa paghanga nang makitang lumipad ang ulo ng lalaki. Kawalang ingat na naman. Ang pagkamatay ng lalaking nakasuot ng Asher ay dahil sa kapabayaan. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, maaaring hindi niya mapatay sina Yezuan at luho-luho, ngunit hindi siya namatay. Ang Demon Fox Flash ni luho-luho ay mas mabilis kaysa kay Yezuan, at sa tulong ng 10,000 Mammoth Force, ang kanyang bilis ay dumami, kaya naman siya ay nagtagumpay. Malamang, hindi inaasahan ng lalaking ito na nakasuot ng berdeng damit na mamamatay siya sa mapahamak na lugar na ito. Ang Land of the Dead ay hindi magandang lugar para matulog. Dahil nawala na ang Asher's Eye, hindi na muling nabubuhay ang lalaking nakasuot ng Asher. Sa pagtingin sa bangkay ng lalaking nakasuot ng Asher, napabuntong hininga si luho-luho sa kawalan ng kasiyahan. I hate it kapag minamaliit ako ng mga tao. Ngayon ay patay na siya. Sa pagkakataong ito, pinasalamatan ni Yezuan si luho-luho. Gayunpaman, upang mapatay ang lalaking ito na nakasuot ng Asher, muling nagbago si luho-luho. Kailangang malaman ng isa na sa tuwing magbabago si luho-luho, gagamit siya ng kahit isang hibla ng gininto ang buhok sa buntot. Ngayon, bumababa na ang kanyang gininto ang buhok sa buntot. Ang isang eksperto sa Manifestation Realm ay talagang ganito kalakas. Siya ay nasa unang antas pa lamang ng Manifestation Realm.
Kung siya ay nasa ikalawang antas, malamang na mapapatay niya tayo kaagad. Nanginginig si Yezuan sa loob. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil hanggat nakapasok siya sa manifestation realm at nagtayo ng soul altar, ang pagpatay sa lalaking ito na nakasuot ng Asher ay kasing dali ng pumatay ng manok. Ginamit ni Luoluo ang gininto ang buhok sa buntot para patayin siya. Sana hindi niya ako bigan. Saglit na nag-isip si Yezuan at pagkatapos ay mabilis na naglakad, niligpit ang universe ring at bangkay ng lalaking nakasuot ng Asher. Ang lalaking ito na nakasuot ng Asher ay labis na ipinagmamalaki. Ang misyon ng paglilinis ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa Land of the Dead ay napakadali para sa kanya, kaya hindi na niya kailangang iwan ang kanyang mga gamit sa 8 dakilang pamilya. Sa ganitong paraan, nakinabang si Yezuan. Matapos suriin ni Yezuan ang universe ring, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Ang universe ring ng lalaking ito na nakasuot ng Asher ay naglalaman ng malaking halaga ng mga kayamanan. Ang pinakamahalaga, naglalaman ito ng 7 likas na kayamanan na kailangan ni Yezuan. Haha, nataman ako ng ginto. Umungol si Yezuan sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, narinig niya ang tunog ng system notification. Ding, ang host ay nakaligtas sa isang malaking kalamidad at nakagawa ng soul altar. Ang host ay kasalukuyang nasa unang antas ng manifestation realm. Naramdaman ni Yezuan na bumuti ng husto ang kanyang katawan. Ang kanyang pangangatawan ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Kasabay nito, may lumitaw na itim na bagay sa kanyang dantian. Ito ang soul altar. Ang soul altar ay napuno ng itim na tubig. Ito ay ang soul water. Kung mas marami ang soul water, mas malakas ang kaluluwa. Hindi lang iyon, si Yezuan ay may bagong uri ng enerhiya sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng manifestasyon. Sa oras na ito, gumalaw ang isipan ni Yezuan, at isang pagsabog ng kapangyarihan ng manifestasyon ng Bamalot, na bumabalot sa 100 metrong lugar sa paligid niya. Boom! Nanginginig ang lupa. Pagkatapos, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Yezuan ay bumuka at mabilis na umangat sa hangin. Nagulat si Luoluo at lumingon. Nalaman niya na ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng manifestasyon upang iangat ang isang piraso ng lupa. Parang lumulutang na isla, at nakatayo silang dalawa sa floating island na ito. Ito ba ang kapangyarihan ng manifestasyon? Kung gagamitin ko ito ng buong lakas, natatakot akong mabunot ko ang buong sekta ng Diyos ng Ghost at itapon ito sa langit. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Noong nasa spirit realm siya, malaya siyang nakakalipad. Gayunpaman, imposible para sa kanya na iangat ang isang isla. Narinig niya na ang isang eksperto sa manifestation realm ay maaaring ilipat ang isang isla dati. Sa oras na iyon, natagpuan niya itong hindi maisip. Ngayon, ganoon din ang kakayahan niya. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ng manifestasyon ay hindi sapat, at maaari lamang ilipat ang isang maliit na isla. Ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kalahating minuto ang nakalipas. Kung ang lalaking nakadamit na asul na ito ay muling nabuhay, ang nag-aapoy na mata ni Yezuan ay malamang na magdulot sa kanya ng nakakasakit ng puso, at makokontrol pa ang iba. Si Yezuan ay nagtayo ng soul altar, at ang lakas ng kanyang isip ay tumaas ng husto. Normal lang sa kanya na magkaroon ng ganoong epekto. Luoluo, ang mga kayamanan sa pagtatayo ng soul altar na ito ay para sa iyo. Inihagis ni Yezuan ang mga bagay na nagpapalakas ng kaluluwa sa kanyang universe ring. Salamat, young master. Sa mga ito, makakalusot ako sa loob ng 2 araw. Nagmamadaling humajijek si Luoluo. Ang pagtatayo ng isang soul altar ay ang unang antas ng manifestation realm. Ang pagtatayo ng 2 soul altar ay ang pangalawang antas ng manifestation realm. Sa makatuwid, sa larangang ito, ang mga bagay na nagpapalakas ng kaluluwa ay napakahalaga. Gayunpaman, sa oras na ito, Hanem, Kabanata 1092, tama, pagkatapos makapasok sa manifestation realm, magkakaroon ng karagdagang bagay na tinatawag na spiritual sense. Biglang naalala ni Yezuan ang bagay na ito. Ang spiritual sense ay katulad ng eye of perception, ngunit ang saklaw ay mas maliit, 1/3 lamang ng eye of perception. Ang nagpasaya kay Yezuan ay ang kanyang spiritual sense ay maaaring isalansan ng eye of perception. Sa madaling salita,
tumaas ng 1/3 ang kanyang eye of perception. Hindi lang iyon, ang kanyang spiritual sense ay maaari ding tumingin sa kanyang katawan at suriin ang mga pinsala ng iba. Ang epekto ay medyo maganda. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang kanyang inner vision ay isang walang kwentang kasanayan. Pagkatapos, sinimulan ni Yezuan na imbestigahan ang iba pang mga bagay sa antas ng universo ng lalaking nakasuot ng Asher. Alam din ng lalaking nakaberdeng damit ang isang banal na kakayahan, ngunit dahil sa kanyang kawalang ingat, siya ay pinatay ni Luoluo. Ang banal na kakayahang ito ay tinawag na Heavenly Heart Sword Art. Hindi masama. Ang Heavenly Heart Sword Art ay maaaring ituring na kalahating pag-atake ng kaluluwa. Ang pagtaas ng enerhiya ng kaluluwa ng isang tao ay magpapataas din ng lakas ng pag-atake ng isang tao. Sa pagdaragdag ng manifestation force, ang kapangyarihan nito ay hindi magiging mahina. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Bilang isang 9th grade spirit disaster, hindi niya maipakita ang tunay na kapangyarihan ng divine ability dahil wala siyang manifestation force. Ngayong mayroon na siyang manifestation force, kung gagamitin niya ang Dragon Catcher Hands, malamang nadurugan niya ang kanyang mga kaaway. Ding! Natutunan ng host ang Heavenly Heart Sword Art. Na-notify ang system. Ang mga divine ability ay walang proficiency point, kaya hindi na kailangan ni Yezuan na gumastos pa ng oras para sanayin ito. Ito ay medyo maganda. Luo-luo, humanap ka muna ng masisilungan. I'll continue to walk around. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, iniwan niya rito ang kanyang clone habang umalis ang kanyang orihinal na katawan. Gamit ang manifestation force, maaari niyang direktang itaas ang kapirasong lupa na ito sa kalangitan. Para naman kay Luo-luo, direkta siyang makatayo dito. Ang natitira ay humanap ng lugar. Tungkol naman sa orihinal na katawan ni Yezuan, direkta niyang ginamit ang manifestation force para suportahan ito, kaya para siyang bug zone ng hangin nang tumakbo siya. Kung pag-uusapan, ang 8th grade families ay nagbigay ng utos na patayin ang lahat ng buhay na nilalang sa Land of the Dead. Nangangahulugan iyon na dapat marami pa ring eksperto mula sa 8th grade families sa Land of the Dead. Ngunit nakakalungkot na si Yezuan ay nasa 9th grade spirit disaster lamang nang makipag-away siya sa lalaking nakasuot ng Asher. Kung siya ay nasa manifestation realm, makokontrol niya ang lalaking nakasuot ng Asher at tanungin siya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanyang espiritual na kahulugan. Hanggat nakatagpo siya ng isang eksperto sa manifestation realm, matutuklasan niya ang mga ito bago nila matuklasan. Sa daan, hindi na kailangang umatake ni Yezuan. Ginamit lang niya ang kanyang all-creation strength para durugan ang walking corpses sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng lahat ng mga nilikha ay hindi mauubos. Magagamit niya ito kahit kailan niya gusto. Kasabay nito, ang lakas ng kapangyarihang ito ay direktang nauugnay sa bilang ng mga soul altar at sa lakas ng kaluluwa ng isang tao. Sa kanila, may kaunting mga bagay na makakapagpabuti sa kaluluwa ng isang tao, kaya direktang ginamit ni Yezuan ang Super Devo Uring Crystal upang ipagpalit sa kanila. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nadagdagan ng kalahati. Sa manifestation realm, kahit isa lang ang soul altar nila, basta't malakas sila, kaya nilang lumaban sa dalawang soul altars. Napaisip si Yezuan habang tumatakbo siya. Habang siya ay nagmumuni-muni, ang spiritual sense sa labas ng Eye of Perception ay biglang nakaramdam ng isang malakas na aura. One Siyang Realm. Haha, sa wakas nahanap ko na rin. Si Yezuan ay tumawa ng malakas sa loob. Ang eksperto sa manifestation realm na ito ay tiyak na nagmula sa isa sa 8 dakilang pamilya. Gaya ng inaasahan, nang lumipad si Yezuan, nalaman niyang isa itong eksperto mula sa Zhou family ng 8 dakilang pamilya. Nahanap din ng ekspertong ito ng Zhou family si Yezuan habang papalapit siya. Paano naman, nasa manifestation realm siya? Nagulat ang dalubhasa sa Zhou family. Hindi ba't sinabi nila na mayroon lamang mga nilalang na manifestation realm sa Land of the Dead? Paano magkakaroon ng tao sa manifestation realm? Gayunpaman, nang makita niyang si Yezuan ay naniningil, hindi siya nag-aksaya ng mga salita at direktang umatake. First level pa lang ng manifestation realm. Ngumuso si Yezuan, kumikislap ang kanyang mga mata. Pakiramdam ng ekspertong ito ng Zhou family na parang nag-aapoy ang kanyang puso, at sobrang sakit na gusto na niyang mamatay.
Kasabay nito, isang higanting palad ang lumitaw at hinawakan ang Zhou Clan Cultivator sa kamay nito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kaluluwa, mas malakas pa si Ye Zuan kaysa sa ekspertong ito ng Zhou family. Ang batang eksperto, saang paksayon siya kabilang. Hindi maintindihan ng ekspertong ito ng Zhou family. Ngunit sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ding, kontrolin ng matagumpay. Ang notification ng system ay tumunog sa isipan ni Ye Zuan. Sa parehong antas, at sa lakas ng kanyang kaluluwa na higit sa iba, madaling makontrol siya ng Eye of Control ni Ye Zuan. Kabanata 1093. Sigurado ka bang ito ang parehong teleportation array na ginamit 2 taon na ang nakakaraan? Tanong ni Ye Zuan sa nagdududang tono. I'm not sure, baka kasi ginamit yan dati. Ewan ko, umiling si Zhou Kai. Maaaring mayroong 2 posibilidad para sa Trans-Realm Teleportation Array na ito. Una, umalis si Old Ancestor Yin yang kasama si Song Suijing at Kaiju Song sa pamamagitan ng teleportation array na ito, ngunit hindi alam ni Zhou Kai. Pangalawa, hindi umalis si Old Ancestor Yin Yang sa pamamagitan ng teleportation array na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang teleportation array na ito ay maaaring mag-teleport sa Glazed Light Sacred Ground, ang lokasyon ay naiiba sa iba pang teleportation arrays. May distansya pa rin sa pagitan. Marahil ay hindi ginamit ni Old Ancestor Yin Yang ang teleportation array na ito dahil malayo ang teleportation array ng 8 dakilang pamilya sa Yin Yang Temple, kaya pumunta siya sa isa pang teleportation array. Damn it! Sana hindi alam ni Zhou Kai. Kung hindi, kailangan kong simulan ulit ang investigasyon. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Ngayong, naitanong na niya ang lahat ng tanong, diretso siyang lumapit at kinuha ang yin at yang ring ni Zhou Kai. Sa kasamaang palad, walang maraming bagay sa yin at yang ring ni Zhou Kai. Ang 8 dakilang pamilya ba ay may katulad na white bone token? Tanong muli ni Ye Zuan. Ang white bone token ay isang napakakombenyenteng bagay para sa mga tao ng God of Ghost Sect o mga ghost spirit na makipag-usap sa isa't isa. Hindi. Ang Land of the Dead ay puno ng enerhiya ng kamatayan, kaya mabilis na kumalat ang mensahe ng white bone token. Ang aming 8 dakilang pamilya ay walang ganoong bagay. Matagal na kaming may order. Hanggat may pagbabago sa lupain ng mga patay, dapat tayong magsanib puwersa upang sirain ito. Ang kautusan ay hindi inilabas ng pamilya Zhou. Panipi, umiling si Zhou Kai. Gusto ni Ye Zuan na sampilan si Zhou Kai hanggang sa mamatay, ngunit tama ang huli. Ang Land of the Dead ay nabuo ng higit sa 1,000 taon. Ang enerhiya ng kamatayan ay napakalakas. Kung ang cultivation ng isang tao ay hindi sapat na mataas, napakadaling magkaroon ng mga panloob na demonyo o kahit na chi deviation. Noong huling lumitaw ang mata ng kamatayan, naakit nito ang enerhiya ng kamatayan ng buong Land of the Dead. Kung ito ay lumitaw sa ibang mga lugar, ito ay higit sa lahat ay bubuhayin ng mga patay sa lugar na iyon. Kalimutan mo na, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Panatilihing mabuti ang white bone medallion na ito. Kung makakatagpo ka ng sinuman mula sa iba pang 8 dakilang angkan, gamitin agad ang white bone medallion para magpadala sa akin ng mensahe. Ibinigay ni Ye Zuan ang Universe Ring at ang Bone Order kay Zhou Kai. Kung natuklasan ng huli ang sinuman sa kanyang mga kasama, maaari niyang ipaalam ng direkta kay Ye Zuan. Sa madaling salita, ang Zhou Kai na ito ay isang wingman. To put it bluntly, isa siyang especially iya. Gayunpaman, nasa ilalim na siya ng kontrol ni Ye Zuan. Wala siyang choice kundi sundin ang utos ni Ye Zuan. Pagkatapos noon, umalis si Ye Zuan. Sa kapangyarihan ng all creations, ang kanyang bilis ay wala sa mga chart. Habang hinahanap ang mga powerhouse ng 8 great clans, patuloy niyang pinapatay ang mga naglalakad na bangkay. Ding! 10,000 swords return to origin is off cooldown. Sa wakas, ang return of 10,000 swords ay magagamit muli. Sa panahon ng 9 Raid Spirit Disaster, kahit na ginamit ni Ye Zuan ang myriad returning swords, maaaring hindi niya matalo ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Gayunpaman, ngayong nakapasok na si Ye Zuan sa Manifestation Realm, kung gagamitin niya ang Return of 10,000 Swords, sa suporta ng kapangyarihan ng All Creations, ang kapangyarihan nito ay magiging paputok. Pagkatapos ng lahat, nang makapasok si Ye Zuan sa Manifestation Realm, nakalusot din si Wei Zhenchen.
Ngayon, si Wei Zhenchen ay tinawag na Divine Artifact. Sa kasamaang palad, ang Return of 10,000 Swords ay magagamit lamang isang beses bawat 3 araw. Kung hindi, ito ay magiging kahangahangang. Di nagtagal, lumipas ang kalahating araw. Young Master, nakalusot ako. Nagpadala ng mensahe si Luoluo. Nakita ko na, tumango si Yezuan. Ang kanyang doppelganger ay nasa tabi ni Luoluo. Kapag nakalusot si Luoluo, natural niyang malalaman. Ngayon, maaari nilang gamitin ang parehong paraan upang mahanap ang tao. Gayunpaman, kung sakali, pagkatapos na makalusot si Luoluo, ang kanyang doppelganger ay direktang bumagsak sa kawalan at bumalik sa Winsnow Villa. Masyadong marami ang 20 All Creations Realm Powerhouses. Sa katunayan, 10 lamang sa kanila ang makakagala sa buong Land of the Dead at mapatay ang lahat ng buhay na nilalang. Ang iba naman, pupunta sila sa Land of the Dead at titingin sa paligid. Ang Winsnow Villa ay ilang araw na paglalakbay. Mula sa Land of the Dead, ngunit ito ay para sa mga powerhouse ng True Energy Disaster. Kung magmadali si Joe Kai, makakarating siya doon sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, sa likod ng Winsnow Villa, mayroong isang malaking bilang ng mga ghost spirits na nakaistasyon sa 10,000 Snow Mountain. Kung dumating ang mga tao ng 8 great families, malamang na nasa panganib sila. Kahit na magsanib puwersa ang lahat ng mga ninuno ng ghost spirits, malamang na hindi nila matatalo ang isang dalubhasa sa All Creations Realm ng 8 great families. Sa makatuwid, pinabalik ni Yezuan si Luoluo at ang kanyang doppelganger upang bantayan ang villa. Gayunpaman, sa sandaling bumalik ang kanyang doppelganger at si Luoluo, natuklasan nila ang dalawang makapangyarihang aura. Ang mga tao ng 8 great families. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, madarama niya ang mga tao ng 8 great families sa sandaling bumalik siya, at 2 pa nga sa kanila. Sa oras na ito, ang dalawang aura na ito ay mabilis na lumalapit sa Winsnow Villa. Young Master, ipaubaya mo sa akin ang dalawang ito. Biglang tumawa si Luoluo. Noong siya ay nasa 9th grade spirit disaster, maaari na niyang patayin ang lalaking naka-green. Ngayong nakalusot na siya sa All Creations Realm at nagtataglay ng All Creations Realm power, tiyak na hindi magiging problema para sa kanya na lumaban sa kanilang dalawa ng mag-isa. Okay, pero huwag mo silang patayin. Tumango ang doppelganger ni Yezuan. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, isang marahas na dagandong ang nagmula sa langit. Sect of the God of Ghost, kaya ka nagtago dito. Dali-dali kang lumapit at tanggapin ang iyong kamatayan. Bago dumating ang tao, unang dumating ang boses. Ang matandang boses na ito ay natakot sa mga tao ng Sect of the God of Ghost at sa mga tao ng Winsnow Villa. Gayunpaman, sa oras na ito, sumugod na si Luoluo. Little girl, this is none of your business. Maglaro ka sa ibang lugar. Nang makita ng isang matandang lalaki si Luoluo, ang batang babae mula sa Fox Clan, muli siyang sumigaw. Ang kanyang misyon ay patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kabilang ang mga tao, na nakita niya sa Land of the Undead. Gayunpaman, hanggat umalis siya sa Land of the Undead, maaari lamang niyang patayin ang mga undead na nilalang, tulad ng mga ghost spirit at mga bangkay. Hindi ako gagalaw. Ngumisi si Luoluo. Ngayon pa lang, natakot siya na baka takutin ng aura niya ang mga tao sa Winsnow Villa, kaya pinigilan niya ang aura niya. Dahil dito, hindi na malayan ng matandang lalaki at nang nasa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na siya ay nasa Manifestation Realm. Gayunpaman, nang kumalat ang kanyang aura, ang mga ekspresyon ng matandang lalaki at ang nasa katanghaliang gulang ay nagbago ng husto. Manifestation Realm. Nagulat ang matandang lalaki mula sa Wu Clan. Hindi niya naintindihan kung kailan lumitaw dito ang isang batang master ng Manifestation Realm. Bukod dito, napakabata pa ni Luoluo, at siya ay mula sa Fox Clan. Nang hindi naghihintay na magtanong ang kabilang partido, direktang sumalakay si Luoluo. Manifestation Realm Force. Ang payat na kamay ni Luoluo ay humawak sa hangin, at pagkatapos ay binalot ng 2 puwersa ang matanda at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nanlaki ang mata nilang dalawa. Sa sumunod na sandali, magkaharap na sila at hindi na sila makapagpigil. Bang! Magkaharap ang matandang lalaki at ang nasa katanghaliang gulang. Natulala na sila.
Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong bagay sa kanilang mga dekada ng buhay. Kahit si Yezuan ay hindi inaasahan ang eksenang ito. Napakalakas ng Manifestation Realm Force ng Luoluo. Ang Manifestation Realm Force ay naapektuhan ng kapangyarihan ng kaluluwa. Direktang nalampasan ng Manifestation Realm Force ni Luoluo ang dalawang master ng 8 Great Clans, kaya napaglaruan niya sila. Sa kasong ito, ang lakas ng kaluluwa ni Luoluo ay malamang na mas malakas kaysa kay Yezuan. Kabanata 1094, Bang! 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 Humajijek si Luoluo habang ginagamit niya ang All Creations Force. Ang mga eksperto ng Sect of the God of Ghosts at ang mga tao ng Winsnovilia ay natigilan. Sino ang dalawang iyon? Sila ang mga eksperto ng 8 Great Families. Paano sila gagampanan ni Luoluo? Nakakakilabot. Ilang buwan na ang nakalipas, ang Luoluo ay isa lamang human body disaster. Noong siya ay ipinadala sa 10,000 Flower Valley, isa pa lang siyang first-grade vital energy disaster. Ngunit ngayon, siya ay lumaki sa isang antas na hindi nila nang ahas na banggitin. Young Master, halika na. Sa oras na ito, biglang lumingon si Luoluo at humajijek kay Yezuan. Nang marinig ito, direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Control sa dalawang tao na natigilan ng All Creations Force ni Luoluo. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Dalawang system notification ang tumunog, at ang dalawang tao ay direktang ibinaba sa mga tagapaglingkod ni Yezuan. Bagamat maaari ding gayumahin ni Luoluo ang dalawang taong ito, may kapintasan ang kanyang alindog. Kung namatay ang taong ginayuman niya, hindi malalaman ni Luoluo. Para naman sa Eye of Control ni Yezuan, malalaman niya kung namatay ang taong kinokontrol niya. Agad na sumugod si Yezuan at hinubad ang interspatial ring ng dalawang tao. Sa kasamaang palad, walang maraming bagay sa loob, ngunit mayroon pa ring isang bagay na maaaring mapabuti ang lakas ng kaluluwa. Mukhang hindi na tayo makakatagal pa sa Winsnovilia. Kailangang umalis ang Sect of the God of Ghosts. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na tumalikod. Sinabi niya kay Guihi at sa iba pa, mga nakatatanda, may pagbabago sa lupain ng mga patay. Ang 8 Great Families ay nag-utos na alisin ang lahat ng undead na nilalang. Kung mananatili kayo rito, natatakot akong malalagay kayo sa malaking problema. Ang Sect of the God of Ghosts ay walang mga eksperto sa human manifestation realm. Kung sila ay makatagpo muli ng 8 Great Families, malamang na mapapawi sila. Ang lakas ni Yezuan ay sapat na upang labanan ang mga eksperto ng 8 Great Families, ngunit hindi siya maaaring manatili dito sa lahat ng oras. Sa makatuwid, ang Sect of the God of Ghosts ay kailangang lumipat. Nako, kailangan na talaga nating umalis. Napabuntong hininga ang Patriarch ng Sect of the God of Ghosts. Siya mismo ay isang espiritong multo at hindi na tao. Gayunpaman, siya ay lumaki sa lupain ng mga patay at itinatag ang sekta ng Diyos ng Ghost na may matinding kahirapan. Hindi niya inaasahan na aalis siya sa lugar na ito kung saan siya nanirahan sa loob ng libu-libong taon. Nag-aatubili talaga siya, Little Brother Ye, napagpasyahan na naming pumunta sa Yuyu's Blood Cliff Continent para manirahan. Sabi ng isang ghost spirit ancestor, Blood Rock Continent, Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Blood Cliff Continent ay maaaring ituring na kanyang bayan. Kasabay nito, ito rin ang bayan ng Yuyu. Kung ang Sect of the God of Ghost ay pupunta doon, tiyak na magagawa nilang duminahin ang kontinente. Bagamat ang Yuan Chi ng langit at lupa sa Blood Rock Continent ay lubhang kulang, basta't ang isa ay nagdadala ng mataas na kalidad na likas na kayamanan at itinanim ang mga ito, ang Yuan Chi ng langit at lupa ay ilang beses na mas malakas kaysa sa 10,000 Flower Valley. Sige, dahil iyon ang kaso, pumunta tayo sa Blood Rock Continent. Agad na tumanggo si Yezuan bilang pagsang-ayon. Sa Blood Rock Continent, naroon pa rin ang kanyang pangalawang clone at Old Immortal Tianju, na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa Yinyang Old Ancestor. Ang 8 dakilang angkan ay hindi mag-asawa na mag-imbestiga sa mababang antas ng kontinente tulad ng Blood Rock Continent. Dahil nakapagdesisyon na sila, tutulungan sila ni Yezuan sa pagkakataong ito at personal na pupunta sa pasukan ng Blood Rock Continent. Wala pang isang oras, nakarating siya sa pasukan ng lihim na kaharian mula sa Panglay Divine Land.
Ang pasukan ng Secret Realm ay talagang isang trans-realm teleportation array. Nagkataon, ang disipulo ng Blood Rock Sect na nagpadala kay Yesuan sa Panglay Divine Land ay naroon din. Ang disipulong ito ng Blood Rock Sect ay nasa larangan ng human body disaster, na napakababa. Gayunpaman, siya ay napakaprestihiyoso sa Blood Rock Continent at direktang nakakuha ng daan-daang asawa at mga asawa, na walang katapusang kasiyahan. Sa oras na ito, ang disipulong ito ng Blood Rock Sect ay tila namumuno sa isang tao mula sa Blood Rock Continent at naghihintay na ipadala siya ng Blood Rock Sect. Nang makita niya si Yesuan, nagulat si Yesuan. Greeting, Senior Ye. Nagmamadaling bumati ang alagad ng Blood Rock Sect na ito. Paano niya makakalimutan si Yesuan? Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpadala kina Yesuan at luho-luho sa banal na lupain ng Panglay noong araw na iyon. Matapos magdulot ng kaguluhan si Yesuan sa Blood Rock Sect at sumali sa Snowwind Manor, naging idolo niya si Yesuan. Oo, gusto kong ibalik ang ilang tao sa Blood Rock Continent. Tahimik na tumanggaw si Yesuan at direktang kumuha ng Heavenly Treasure mula sa kanyang Devar Space at itinapon ito. Masyadong mababa para sa kanya ang mga benepisyo ng Heavenly Treasure na ito, ngunit sa disipulong ito ng Blood Rock Sect, ito ay isang banal na bagay. Hanggat natapos niya itong pinuhin, hindi magiging problema ang pagpasok sa Spirit Disaster. Walang problema, walang problema. Salamat, Senior Ye. Tuwang-tuwa ang alagad ng Blood Rock Sect na ito. Bagamat hindi niya alam ang pangalan ng Heavenly Treasure na ito, nagmula ito kay Yesuan, kaya siguradong malaki ang halaga nito. Kasunod nito, hindi na nag-aksaya ng oras si Yesuan at direktang nabasag ang kawalan. Sa loob lamang ng 10 segundo, libu-libong makapangyarihang eksperto ang dumating. Nang sumulyap ang alagad ng Blood Rock Sect na ito, sa sobrang takot niya ay muntik na niyang maiihi ang kanyang pantalon. Talagang napakaraming ghost spirits, gayunpaman, nakilala pa rin niya ang isa sa kanila. Ito ay ang elder ng God of Ghost Sect na nakilala niya noong siya ay namamasyal sa Blood Rock Continent. Gayunpaman, itong elder ng God of Ghost Sect ay ang Ghost Spirit Ancestor na ngayon. Senior Guihi, darating ang clone ko sa Blood Rock Continent para tanggapin ka. Lumingon si Yesuan at itinaas ang kanyang mga kamao kay Guihi. Ay clone. Nang marinig ito ni Guihi at ng iba pa, nagulat sila. Alam nila na may clone si Yesuan, ngunit hindi nila inaasahan na magkakaroon ng isa pang clone si Yesuan sa Blood Rock Continent. Ito ay sadyang napakalakas. Hindi na sila nagtanong pa at itinaas ang kanilang mga kamao kay Yesuan at nagsimulang pumasok sa Blood Rock Continent. Big Sister Yuyo, hahanapin kita kapag free na ako sa future. Kumaway si Luo-Luo kay Yuyo. Ikaw ngumiti ka ng mahina at sumunod sa grupo papasok ng palasyo. Hindi nagtagal, ang buong God of Ghost Sect ay pumasok sa Blood Rock Continent. Kasabay nito, naghihintay na doon ang clone ni Yesuan. Pagkaalis nilang lahat, tinanong ni Yesuan ang disipulo ng Blood Rock Sect, mayroon pa bang ibang eksperto sa Blood Rock Continent? Mayroong ilan. Baka may isang eksperto sa Manifestation Realm sa kanila, sabi ng disipulo ng Blood Rock Sect. Manifestation Realm ha? Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Ang eksperto sa Manifestation Realm na ito ay maaaring mula sa 8 dakilang angkan o mula sa ibang mga lugar. Maaaring pumasok sila sa Blood Rock Continent para maghanap ng mga taong may espesyal na konstitusyon. Ang ilang mga tao na naiinip sa kanilang talino ay maaaring lumipat ng mga isla upang sumali sa Blood Rock Continent at palawakin ito. Bagamat maaaring may mga eksperto sa Manifestation Realm sa Blood Rock Continent, ang base ng God of Ghost Sect ay ang Ghost Tomb region ng Eastern Continent. Ang Eastern Continent ay protektado ng pormasayon ni Elder Immortal Tianju. Kung walang patnubay ni Yesuan, imposibleng makapasok. Itinuring na ang usaping ito ay natapos na. Ngayong naayos na ang God of Ghost Sect, oras na para gawin niya ang sarili niyang bagay. Kabanata 1095. May mga tao mula sa iba pang 8 pamilya sa Land of the Dead, kaya gusto ni Yesuan na kontrolin silang lahat. Ngayon, ang kanyang Heavenly Eye Clan bloodline ay sumulong ng isang beses pagkatapos makumplito ang chain random mission ng paglipol sa Corpse King Palace. Kaya na niyang kontrolin ang 25 katao.
Sa oras na ito, umaasa si Yezuan na ang mga martial practitioner na ito mula sa 8 pamilya ay magkakaroon ng malaking halaga ng kayamanan. Sa ganitong paraan, mahuhulog ang lahat ng iyon sa kanyang bulsa. Matapos makita ang lakas ni Luo, gamaan ang loob ni Yezuan na hinayaan siyang maglakbay sa Land of the Dead ng mag-isa. Kasabay nito, nandoon din ang 3 niyang wingmen. Di nagtagal, may gumamit ng white bone token para magpadala ng mensahe. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Yezuan. Dumating lamang ang mga martial practitioner mula sa 8 pamilya sa pagkakataong ito. Ang bawat pamilya ay nagpadala ng 5 tao, na may kabuuang 20 katao. Kung lahat sila ay dumating dala ang kanilang kayamanan upang isagawa ang misyon, malamang na makapasok si Yezuan sa ikalawang antas ng Manifestation Realm pagkatapos silang pagnakawan. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap. Sa pagkakataong ito, nanatili siya sa lupain ng mga patay sa kabuuang 7 araw. Sa 7 araw na ito, kontrolado niya ang 12 katao. Kasama ang 3 mula sa dati, na gumawa ng kabuuang 15 katao. 15 unang antas ng Manifestation Realm Martial Practitioner. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nakita sa Land of the Dead sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa 8 pamilya. Ang mga taong kinokontrol ko ngayon ay mula sa 4 na pamilya nina Zhou, Wu, Xing, at Wang. Gayunpaman, sinabi nilang lahat na ang teleportation formation ay na-activate 2 taon na ang nakakaraan at hindi ginamit noong 1 taon. Kung gayon, hindi dapat umalis dito ang Yin Yang Ancestor. Sa mga guho ng God of Ghost Sect, tumingin si Yezuan sa 15 tao sa harap niya at nag-isip. Bagamat hindi ginamit ng Yin Yang Ancestor ang teleportation formation ng 8 pamilya, ang 8 pamilya ay nagpadala ng mga tao sa Glazed Light Sacred Ground noon. Pagkatapos, maaaring mayroon silang mapa ng Glazed Light Sacred Ground. Sa ganitong paraan, maaari niyang malaman ang tungkol sa Yin Yang Temple. Luo, may problema ba sa pagkontrol sa 15 first-level Manifestation Realm Martial Practitioner? Lumingon si Yezuan para tingnan si Luo. Young Master, may namana akong mga alaala. Ang soul altar na ginawa ko ay iba sa ordinaryong tao. Sa lakas ng aking kaluluwa, hindi problema ang kontrolin ng 30 katao. Ang matingkad na mga mata at mapuputing ngipin ni Luo ay kumislap habang ang kanyang mga mata ay agad na naging kulay rosas. Ding, wala sa kontrol si Zhou Kai. Ding, walang kontrol si Zhou Xiang. Ding, wala sa kontrol si Hiyuan. Sunod-sunod na umalangaw ang mga notification ng system. Inutusan ni Yezuan ang 15 taong ito na huwag lumaban, kaya madaling ginayuman ni Luo silang lahat. Sige, bukod sa pamilya Zhou, pwede na kayong maghiwa-hiwalay. Tandaan ang sinabi ko noon. Naglabas si Yezuan ng isa pang utos. Bagamat ang mga taong ito ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol, sila ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol sa dituwirang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nasa mga misyon, kaya natural na hindi nila dadalhin ang lahat. Sa makatuwid, sinabi sa kanila ni Yezuan na ibigay ang lahat ng mga bagay sa mga kinatawan ng bawat partido kapag bumalik sila at pagkatapos ay itago ang mga ito sa isang lugar na itinalaga ni Yezuan. Oo, tumango ang mga taong ito at agad na umalis. Tumingin si Yezuan sa 3 malalakas na lalaki mula sa pamilya Zhou, kung gayon, magpapanggap akong anak ng namatay na mabuting kaibigan ni Zhou Xiang. Gusto kong pumasok sa pamilya Zhou. Okay lang ba yun? Sa 3 taong nasa harap niya, isa lang ang miyembro ng pamilya Zhou, ibig sabihin, si Zhou Kai. Tungkol naman sa Zhou Xiang na binanggit ni Yezuan, bagaman ang kanyang apelyido ay Zhou, hindi siya miyembro ng pamilyang Zhou ng 8 pangunahing pamilya. Hindi problema ang pagpapanggap ni Yezuan bilang henyong anak ng mabuting kaibigan ni Zhou Xiang. Master, walang problema. Agad namang tumanggaw si Zhou Kai. Sa kanilang 3 bilang mga guarantor, tapos na ang pakikitungo ni Yezuan sa pamilya Zhou. Isa lang ang layunin ni Yezuan sa pagsali sa pamilya Zhou, at iyon ay ang gamitin ng Eye of Control para kumita. 1 taon na mula nang mahuli sina Song Suijing at Judge Song, kaya hindi na siya makapag-antala pa. Upang madagdagan ang kanyang lakas, nagsimula siyang gumamit ng walang prinsipyong paraan.
Gayunpaman, ang walang prinsipyong ibig sabihin dito ay hindi tumutukoy sa isang patayan. Maging ang 12 taong umalis kanina ay hindi niya pinatahimik. Ang gusto niya ay ang mga kayamanan ng langit at lupa. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanda, agad siyang umalis sa Land of the Dead at tumungo sa pamilya Joe. Sa 8 malalaking pamilya, mayroon ding mga ranggo. Ang 4 na Zhao, Shen, Sun, at Li ay ang mga nakatataas na angkan, habang ang 4 na Zhou, Wu, Xing, at Wang ay ang mga mababang angkan. Sa 4 na mas mababang angkan, tanging ang pamilyang Zhou ang may pang-4 na antas na dalubhasa sa Manifestation Realm. Ang mga taong ito ay orihinal na hindi malayo sa lupain ng mga patay, kaya mabilis nilang natanggap ang utos. Ngunit sa pagkakataong ito, gustong dalhin ni Zhou Kai at ng dalawa pa si Ye Zuan sa pamilya Zhou. Ang pamilya Zhou ay hindi itinayo sa isang lungsod, ngunit direkta sa ilang. Gayunpaman, ang pamilyang Zhou na ito ay naipasa sa loob ng libu-libong taon, at ang lupain na kanilang nasakop ay hindi mas maliit sa isang lungsod. 2 araw ang ginugol ni Ye Zuan upang makarating sa pamilya Zhou na itinayo sa isang lambak. Ito ang isa sa 8 pangunahing pamilya, ang pamilya Zhou. Napakalakas talaga. Naramdaman ni Ye Zuan saglit, ngunit mayroon pa ring pang-4 na antas na eksperto sa Manifestation Realm sa loob. Kahit na pinigilan niya ang kanyang aura, napakalakas niya kaya bumilis ang tibok ng puso ni Ye Zuan. Tinataya niya na kung ninakawan niya ang pamilyang Zhou na ito, maaaring makapasok siya sa 3 antas ng Manifestation Realm. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumabas sa pamilya Zhou at nabangga sila. Bakit nandito kayong 3? Panipi, nagtatakang tanong ng matanda. Manager, sabay-sabay na bati nilang 3. Wala ka ba sa Flying Tiger City? Bakit ka bumalik? Labis na hindi. Nasisiyahan ng matanda dahil mayroong 5 eksperto sa pamilya Zhou sa Flying Tiger City. Ngayong bumalik na silang 3, paano kung may nangyari? Sa pagharap sa problemang ito, si Zhou Kai ay nagmamadaling humakbang pasulong at sinabing, Manager, ganito po ito. Kani-kanina lang, nagkaroon ng pagbabago sa Land of the Dead, kaya nag-usap kami at nagpasyang linisin ang Land of the Dead. Oh, the Land of the Dead. Sa wakas, may gulo. Ang manager ng pamilya Zhou ay walang pakialam at sinabing, kung ito ay masira, kung gayon ay gayon na lang. Sa anumang kaso, ang Soul Locking Grass ay maaari ng itanim. Noong nakaraan, ang 8 pangunahing pamilya ay umalis sa Land of the Dead dahil ang Land of the Dead ay napapalibutan ng enerhiya ng kamatayan at maaaring makagawa ng maraming likas na kayamanan na hindi matatagpuan saan man. Ngunit sa kalaunan, ang mga likas na kayamanan na ito ay maaaring itanim sa artificial na paraan, ngunit walang nangyari sa lupain ng mga patay, kaya't ito ay naiwan doon hanggang ngayon. Pagkatapos magsalita ng manager ng pamilya Zhou, bumagsak ang tingin niya kay Ye Zuan at nagtanong, sino siya? Manager Zhou, siya ang anak ng kaibigan kong pumanaw. Ngayong nakalusot na siya sa Manifestation Realm, gusto niyang sumama sa pamilya naming Zhou, nagmamadaling humakbang si Zhou Xiang at nagpakilala. Ganun ba? Kinaikit ng manager ng pamilya Zhou ang kanyang mga mata at tumingin kay Ye Zuan. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang edad ni Ye Zuan ay hindi hihigit sa 25 taong gulang. Kahit sa buong pamilya Zhou, wala isa sa 10 tao ang nakalusot sa Manifestation Realm sa edad na 25. Not bad, not bad. Sige, then you'll work under me from now on. Ang manager ng pamilya Zhou ay tumango bilang kasiyahan. Oo naman, sa rekomendasyon ng 3 tao, si Ye Zuan ay direktang sumali sa pamilya Zhou nang walang anumang hinala. Kabanata 1096. Sige, ipaubaya mo na siya sa akin. Mabilis na bumalik kayong 3 sa Flying Tiger City. Huwag mong hayaan na samantalahin ito ng 3 pang pamilya, sabi ni Chief Steward Zhou. Ang mga ninuno ng 8 pamilya ay sinumpaang magkakapatid, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumawak ang relasyong ito. Dahil din dito kaya hindi nagkakaisa ang 8 pamilya at nagkukumahog sa isa't isa. Kahit na ang Flying Tiger City ay maliit lamang na lungsod at ang pinakamalapit sa Land of the Dead, ang pamilya Zhou ay mayroon lamang 7 eksperto sa Manifestation Realm na nakatalaga sa Flying Tiger City. Sa pagkakataong ito, nagbago ang Land of the Dead, kaya ang 4 na pamilya nina Zhou, Wu, Xing,
at Wang ay nag-usap at nagpadala ng 5 eksperto para sirain ang Land of the Dead. Kung bakit nagpadala ang Flying Tiger City ng 20 eksperto sa Manifestation Realm, ito ay dahil din sa hitsura ng Eye of Death. Naakit ng mata ng kamatayan ang aura ng buong Land of the Dead. Napakalapit ng Flying Tiger City sa Land of the Dead, kaya nagpadala sila ng napakaraming tao. Matapos iwan si Ye Zuan, diretsyong umalis si Zhou Kai at ang dalawa pa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras, ibibigay nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian kay Zhou Kai at hahayaan siyang itago ang mga ito sa isang partikular na lugar. Binata, sa iyong lakas, maaari kang makakuha ng posisyon ng katiwala sa aking pamilya Zhou. Kung magsisikap ka sa hinaharap, ikaw ay gagantimpalaan. Dinala ni Chief Steward Zhou si Ye Zuan sa pamilya Zhou at sabay na ipinaliwanag ang ilang bagay kay Ye Zuan. Chief Steward, mayroon akong ilang mga katanungan, ngunit hindi ko alam kung maaari kong itanong. Si Ye Zuan, na sumusunod sa likod ng Chief Steward, ay biglang nagsalita. Sige po, ganito, noong namatay ang tatay ko, nag-iwan siya ng kakaibang pergamino. Sabi niya isa itong treasure map somewhere in the Glazed Light Sacred Ground. Kaya gusto kong itanong kung may mapa ba ang pamilya Zhou natin ng Glazed Light Sacred Ground. Sinabi ni Ye Zuan ang kasinungalingan na ginawa niya noon pa man. Glazed Light Sacred Ground, mapa ng kayamanan. Narinig ito ni Chief Steward Zhou at hindi niya maiwasang tumigil sa kanyang paglalakad. Sabi niya, hayaan mo akong makita ito. Sa orihinal, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring ilabas para makita ng iba, ngunit ang parchment na ito ay casual na iginuhit ni Ye Zuan. Medyo treasure map iyon, kaya agad niya itong inilabas. Sinulyapan ito ni Chief Steward Zhou ngunit wala siyang makitang mali dito. Kung tutuusin, kahit siya ay hindi maintindihan ang iginuhit ni Ye Zuan, pabayaan siya. Walang silbi ang treasure map ng Glazed Light Holy Land dahil ang aming Trans-Realm Teleportation Array ay nasealed. Sa tuwing i-activate namin ito, kailangan namin ng malaking bilang ng mga Soul Crystal. Higit pa rito, ang aming Zhou family ay walang mapa ng Glazed Light Holy Land. Panipi, umiling ang punong katiwala ng pamilya Zhou. Ganun ba? Tanong ni Ye Zuan sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may mali sa head steward na ito ng pamilya Zhou. Marahil, ang Zhou clan ay may mapa ng Glazed Light Sacred Ground, ngunit itinago ito ng Chief Steward ng Zhou clan. Marahil, may lugar ang Chief Steward ng Zhou clan kung saan siya makakakuha ng mapa ng Glazed Light Sacred Ground. Binata, hindi mo maaabot ang Glazed Light Sacred Ground. Bakit hindi mo ibigay sa akin itong treasure map? Bagamat hindi ako makakapunta sa Glazed Light Sacred Ground, gusto kong kolektahin ang mga bagay na ito. Ngumiti si Chief Steward Zhou kay Ye Zuan at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, hindi kita i-treato ng hindi patas. Nakikita ko, nagkunwaring nag-aalangan si Ye Zuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango siya ng masakit. Sige, tatanggapin ko na lang. Tuwang-tuwa si Chief Steward Zhou at direktang iniligpit ang mapa ng kayamanan. Hindi niya alam na ang treasure map na ito ay isang peking treasure map na casual na ginawa ni Ye Zuan. I will not treat you unfairly also. Here are 100 rank 1 soul crystals. Maaari nilang dagdagan ang lakas ng kaluluwa mo. Si Chief Steward Zhou ay naglabas ng isang cloth bag at ibinigay ito kay Ye Zuan. Soul crystals ang pera ng Manifestation Realm. Maaaring gamitin ang mga ito para sa mga transaksyon at maaari ding gamitin upang madagdagan ang lakas ng kaluluwa. Ang 100 rank 1 soul crystals ay halos ang halaga ng isang first level na eksperto sa Manifestation Realm. Ang mga bagay na ito ay tila marami, ngunit para kay Ye Zuan, ito ay isang patak lamang ng tubig sa karagatan. Kung gusto niyang makapasok sa second level ng Manifestation Realm, kakailanganin niya ng kahit 1,000. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Sumunod, dinala siya ni Chief Steward Zhou sa isang partikular na lugar sa Zhou family. Kara-rating lang nila nang may lumabas na magandang babae mula sa loob. Siya ay mga 25 taong gulang. Siya ay may isang ulo ng nakakapreskong maikling buhok at isang magandang mukha. Lolo, hindi ka ba lumabas? Bakit ka bumalik? Curious na tanong ng babaeng maikli ang buhok. Little ya, ito si Ye Zuan nakakapasok lang sa aking Zhou family.
Isa na siyang steward ng aking Joe family. Ipakita sa kanya ang paligid at gawing pamilyar sa kanya ang kapaligiran. Sabi ni Chief Steward Joe sa babaeng maikli ang buhok. Oo, lolo, malambing na sagot ng babaeng maikli ang buhok. Pagkatapos, umalis si Chief Steward Joe. Hindi inaasahan ni Yeshua na ang babaeng maikli ang buhok na ito ay tunay na apo ng Chief Steward ng Joe family. Si Chief Steward Joe ay nasa third level ng Manifestation Realm, ngunit ang kanyang apo ay nasa second level of the Manifestation Realm. Malamang na ang kanyang talento ay nasa top 3 sa buong Joe family. Hello, ako si Joe Ya, ang Vice Chief Steward ng Joe family. Nakangiting naglakad ang babaeng maikli ang buhok sa harap ni Yesuan. Yesuan, tumanggo din si Yesuan at tumugon sa magiliw na paraan. Maaari niyang subukang kontrolin itong si Joe Ya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Vice Chief, at ang kanyang lolo ay ang buong Joe family's Chief Steward. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng pamilya Joe. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos at nabigong kontrolin si Joe Ya sa isang pagkakataon, tiyak na maaalerto niya ang kaaway. Kung gusto niyang kontrolin siya, kailangan niyang gawin ito mula sa malayo. Susunod, dinala ni Joe Ya si Yesuan upang maging pamilyar siya sa kapaligiran. Sinabi niya kay Yesuan ang ilang bagay at pagkatapos ay nagtalaga kay Yesuan ng lugar na matutuluyan. Kung tungkol sa trabaho, hindi pa ito napagpasyahan. You can stay here for now. Magkakaroon ka ng specific assignment in 3 days at most. Sabi ni Joe Ya kay Yesuan. Salamat, Vice Chief. Nagmamadaling nagpasalamat si Yesuan sa kanya. Bahagyang ngumiti si Joe Ya. Matanda ako sa iyo ng 1 taon. You can call me Big Sister Ya. If you need anything in the future, you can come to me. Big Sister Ya. Muling tumawag si Yesuan. Gayunpaman, nang si Joe Ya ay tatalikod na at aalis, isang tao ang biglang pumasok sa tirahan ni Yesuan. Isa itong lalaking nakasuot ng gintong korona. Siya ay may mala-espada na kilay at marangal na anyo. Isang tingin at masasabing hindi siya simpleng tao. Nang makita ni Joe Ya ang taong ito, sumilay sa kanyang mga mata ang pagkasuklam. Gayunpaman, magalang pa rin siyang binati nito. Ikalawang Young Master. Ang ikalawang Young Master ay mabilis na lumapit at sumulyap kay Yesuan. Pagkatapos, tinanong niya, Xiao Ya, bakit ka nandito? Kakasali lang ni Yesuan sa Joe family. Hiniling sa akin ni Lolo na dalhin siya sa paligid para maging pamilyar siya sa kapaligiran. Matapat na sagot ni Joe Ya. Oh, welcome sa Joe family. Ngumiti ang ikalawang Young Master kay Yesuan. Pagkatapos, sinabi niya sa tono ng pag-uutos, may pag-uusapan kami ngayon ni Xiao Ya. Maaari kang lumabas at maghintay sandali. Lumabas at maghintay saglit. Natigilan si Yesuan. Moherf * Sacker. Ito ang kanyang tirahan. Paano niya nagawang hilingin sa kanya na lumabas at maghintay ng ilang sandali? Sinusubukan ba nilang makipag-sex on the spot? Kabanata 1097. Second Young Master, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Mag-usap tayo mamaya. Naiinip na sabi ni Joe Ya. Ngayon, nakikita ni Yesuan kung ano ang nangyayari. Ang pangalawang Young Master ng pamilyang Joe ay malamang na hinahabol si Joe Ya. Ngunit hindi siya nagustuhan ni Joe Ya, kaya medyo naiinip siya. Bagamat si Joe Ya ay apo ng punong tagapangasiwa ng pamilya Joe, ang pinunong tagapangasiwa ay hindi miyembro ng pamilyang Joe at binigyan lamang ng apelyidong Joe. Ang pangalawang Young Master ng Joe family ay anak ng patriarch ng Joe family. Nasa ikalawang antas na siya ng Manifestation Realm sa edad na 27, at isa sa 3 dakilang henyo ng Joe family. Gayunpaman, ang Joe family ay isang malaking pamilya. Kahit na ang isang piraso ng basura ay maaaring gawing isang sobrang henyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga kayamanan ng langit at lupa. Ang ikalawang antas ng Manifestation Realm ay wala. Ang pangalawang Young Master ng Joe family ay nasa ikalawang antas ng Manifestation Realm at hindi mahina. Si Yesuan ay walang kumpiyansa na direktang kontrolin siya. Upang hindi makagambala sa mga susunod na plano, nagpasya si Yesuan na huwag makipag-away sa pangalawang Young Master ng pamilya Joe pansamantala at direktang lumabas. Gayunpaman, ang pangalawang Young Master ng Joe family ay nasa kanyang listahan ng kontrol.
Pagdating ng oras, hanggat gumawa siya ng appointment para kontrolin siya, magiging katumbas ito ng pagmamay-ari niya sa kalahati ng pamilya Joe. Nang makitang umalis si Yezuan, ang mga mata ni Joya ay nagpakita ng bakas ng pagkabigo. Sabi niya, "Ikalawang young master, kung may sasabihin ka, sabihin mo kaagad. Marami pa akong dapat gawin." "Sige, saka ko na gagawing maikli." Nakangiting sabi ng second young master, "Kahapon lang, nag-propose na ako kay uncle, at pumayag na si uncle. Ikakasal na tayo next month." "Ano, magpakasal?" Gulat na sigaw ni Joya. Sabi niya, hindi ako pumayag. "Little Ya, nagsumikap ka para sa aking Joe family sa loob ng napakaraming taon. Oras na para i-enjoy mo ang buhay. Hanggat pakasalan mo ako, ikaw ang magiging second young mistress ng aking Joe family. Baka malampasan pa ng iyong mga tagumpay sa hinaharap ang aking great-grandfather." Medyo agitated na sabi ng second young master. Hindi ako sang-ayon." Umiling pa rin si Joya. "Bakit? 26 ka na, pero hindi ka pa rin kasal. Hindi mo ba ako hinihintay?" Nalilitong tanong ng pangalawang young master ng pamilya Joe, pagkatapos ay sinabi, "Alam ko, hindi ka dapat maging handa sa pag-iisip. Sige, maaari kong ipagpaliban ang kasal saglit hanggang sa maging handa ka sa pag-iisip." Hindi yun ang ibig kong sabihin." Nagmamadaling sabi ni Joya. Gusto niyang sabihin na ang ikalawang young master ng pamilya Joe ay nambobola ang kanyang sarili. Gayunpaman, kung direkta niyang sinabi iyon, natatakot siya na direktang magagalit siya sa pangalawang young master ng pamilya Joe. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Yezuan, na nasa labas, ay hindi rin nakaimik. Kahit medyo malayo ang nilakad niya, mayroon siyang perceptive eye at spiritual sense, kaya paanong hindi niya maririnig ang mga salitang ito? Gayunpaman, ang nakatawag pansin sa kanya ay sa mismong sandaling ito, isang malaking grupo ng mga eksperto ang tila pumasok sa lambak ng Joe clan. Sa sandaling ito, "Joe Xiong, lumabas ka at salubungin ako." Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa buong lambak ng Joe clan, na bumabagsak sa pandinig ng lahat. Ang dalawang tao sa looban ay napahinto at nanginginig ng sabay. "Joe Xiong, hindi ba yun ang pangalan ng matandang guro ng Joe clan?" Ang patriarch ng pamilya Joe, si Joe Xiong, ay nasa ika-4 na antas ng manifestation realm. Siya ang pinakamalakas na tao sa pamilya Joe. Talagang may isang tao na nang-ahas na tawagin ang pangalan ni Old Master Joe ng direkta, at sa harap ng pintuan ng pamilya Joe. Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Ang ikalawang young master ng Joe clan ay hindi na nag-aksaya pa ng mga salita. Lumipad siya sa langit at sumigaw, "Sinong bastard ang tumatawag sa pangalan ng aking dakilang lolo?" Hindi lamang iyon, ngunit maraming tao mula sa Joe clan ay lumipad din sa langit. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng sabay-sabay. May kabuuang 10 tao, ngunit ang aura ng 10 taong ito ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa buong Joe clan. Mayroong 4 na eksperto sa ikatlong antas ng manifestation realm. Ang pinakamahalaga, ang mga taong ito ay aktwal na nakasuot ng uniforme ng Zhao clan, isa sa 8 great clans. Ang Zhao clan, ang ikalawang young master ay natigilan saglit. Itinuon niya ang kanyang mga mata at nalaman na medyo pamilyar ang pinuno ng pangkat ng Zhao clan na nakaupo sa isang itim na langit na dragon sa harap nila. Mabilis niyang hinanap ang kanyang memorya at hindi napigil ang mapabulalas. "Heifeng Sky Dragon, Zhao Kun ng Zhao clan." "Tama, ako ito." Sa pangkat ng Zhao clan, tumugon ang binata na nakaupo sa isang Black Sky Dragon. Ang Black Sky Dragon na sinakyan niya ay pangalawang level ng Manifestation Realm Sky Connecting Beast. Ang kakaibang Sky Connecting Beast na ito ang nagbigay daan sa pangalawang young master na makilala siya. "Bakit mo hinahanap ang aking dakilang lolo?" Tanong ng second young master na nakakunot ang noo. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, malinaw na nagbago ang kanyang saloobin. Nakakatawang biro, ang Zhao clan ang pinuno ng 8 great clans at ang pinakamalakas. Kung alam niyang ang mga bagong dating ay isang team mula sa 8 great clans, bakit pa niya sisigawan ang mga salitang iyon? Hindi pa banggitin na ang Zhao Kun na ito ay ang dakilang young master ng Zhao clan, ang susunod na patriarch ng Zhao clan.
Wala kang karapatang itanong ito. Zhou Xiong, lumabas ka. Hindi mapakali si Zhao Kun sa pangalawang Young Master ng Zhou Clan at muling sumigaw. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng ikalawang Young Master, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita sa kabila ng kanyang galit. Bagamat siya ang Young Master ng Zhou Clan, wala siyang karapatang magsalita. Mayroong hindi bababa sa 10 tao na may higit na karapatang magsalita kaysa sa kanya. Kaya saglit, natakot talaga siya. At ito ay sa kanyang sariling tahanan. Ang pagdating ng Zhao Clan ay nakaalarma na sa buong Zhou Clan. Ang lahat ng mga eksperto sa Manifestation Realm ay lumipad sa kalangitan. Kasabay nito, isang figure ang lumipad mula sa likod ng Zhou Clan. Ang dakilang lolo ng Zhou Clan, si Zhou Xiong. Kaya si Young Master Zhao. Maaari ko bang itanong kung bakit pumunta si Young Master Zhao sa aking Zhou Clan? Nakangiting tanong ni Zhou Xiong. Pumunta ako ngayon para makipagtulungan sa Zhou Clan. Matapat na sagot ni Zhao Kun. Pagtutulungan. Ang dalawang salitang ito ay medyo naguluhan kay Zhou Xiong. Ang lakas ng Zhao Clan ay hindi bababa sa 10 beses kaysa sa Zhou Clan. Ano ang mayroon ng Zhou Clan na gusto ng Zhao Clan? Tama, kooperasyon. Tumanggo si Zhao Kun at ipinakita ang bakas ng nakakatakot na ngiti. Sabi niya, sinabi ng aking ama na hayaan ang iyong Zhou Clan na sumanib sa aking Zhao Clan at hayaan tayong umunlad ng magkasama. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong Zhou Clan ay nagulat. Gusto talaga ni Zhao Kun na ang Zhou Clan ay sumanib sa Zhao Clan. Anong klaseng biro ito? Young Master Zhao, hindi ka nagbibiro, tama. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Zhou Xiong. Bagamat tinanong niya ito, halos nahulaan niya ito mula sa ekspresyon ni Zhao Kun. Ito ay dapat na totoo. Tignan mo, mukha ba akong nagbibiro? Naningkit ang mga mata ni Zhao Kun. Bago siya matapos magsalita, may sumigaw ng malakas, hindi ito pakikipagtulungan, sinusubukan mo lang na isama ang aking Zhou Clan. Ang taong nagsalita ay ang lolo ng second Young Master ng Zhou Clan, isang third-level Manifestation Realm martial artist. Since you've said so, then I won't beat around the bush. Tama, ang intensyon ng tatay ko ay annex ang iyong Zhou Clan. Habang nagsasalita si Zhao Kun, tumingin din siya sa paligid at nagpatuloy, hindi lang iyon, ang Wu, Xing, at Wang clans ay isasama rin ng iba pang 3 nakatataas na angkan. Ang 8 dakilang angkan ay nangangailangan lamang ng 4 na dakilang angkan sa hinaharap. Ang hangarin ng Zhao Clan para sa pagdating ay napakalinaw na, at iyon ay upang isama ang Zhou Clan. Kabanata 1098. Ang dahilan kung bakit nahati ang 8 Great Clans sa 4 Upper Clans at 4 Lower Clans ay dahil hindi maganda ang pag-unlad ng 4 Lower Clans sa nakalipas na libong taon. Natahimik ang pamilya Zhou. Paano nila naisip na magkakaroon ng ganoong araw ang kanilang pamilya? Ang iyong Zhou Clan ay bumababa araw-araw. Maya-maya, hindi mo na muling maitataas ang iyong ulo. Papayagan ka ng aking Zhao Clan na sumali sa aking Zhao Clan dahil sa dati nating pagkakaibigan. Magkasama tayong bubuo sa hinaharap. Ito ay isang win-win cooperation. Nagpatuloy si Zhao Kun. Isang win-win situation. Nang marinig ito ng pamilya Zhou, hindi nila maiwasang magmura sa kanilang mga puso. Ang pagsasama sa Zhao family ay isang win-win situation. Makipagtulungan sa aking puwet. Gayunpaman, ang Zhao family ay mas malakas kaysa sa Zhou family. Ang Zhou family ay walang kakayahan na lumaban. Napatingin si Zhou Xiong kay Zhao Kun. Ang huli ay dumating sa isang pagbabanta na paraan at talagang nagdala ng napakaraming eksperto sa kanya. Malamang nakakainin niya ang Zhou Clan. Kung tumanggi sila, malamang na magkakaroon ng isang mahusay na labanan. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay kung ang Zhao family ay mayroon pa ring 5th level Manifestation Realm expert, kung gayon kung sila ay bumaba sa Zhou family, ang Zhou family ay tiyak na malilipol. Young Master Zhao, wala na bang puwang para sa negosasyon? Hindi maiwasang magtanong ni Zhou Xiong. Nagkompromiso na ang 3 pang pamilya. Ang pamilya mo na lang Zhou ang natitira. Malamig na sagot ni Zhao Kun. Tanging ang pamilya Zhou ang natira. Sa madaling salita, sa 8 dakilang angkan, 5 dakilang angkan na lang ang natitira. Kung ang Zhou Clan ay sumanib din sa Zhao Clan,
may 4 na dakilang clans na lang ang natitira. Natahimik sandali si Patriarch Zhou. Naisip niya ang kapangyarihan ng pamilya Zhao at tumanggaw bilang kompromiso. Mula ngayon, mananatili sila sa pamilya Zhou at tutulungan ka. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Zhao Kun, lumingon siya sa gilid at lumabas ang ilang second level na Manifestation Realm martial artist sa likod niya. Mula ngayon, ang 8 dakilang angkan ay naiwan na lamang na may 4 na dakilang angkan. Hindi inaasahan ni Yezuan na magiging miyembro siya ng Zhao family sa sandaling sumali siya sa Zhou family. Anong scam? Samantala, biglang nil-eyebot ni Zhao Kun ang paligid gamit ang kanyang tingin at sinabing, "Tama, may iba pa akong sasabihin sa iyo." Ako, si Zhao Kun, balak kumuha ng isang babae. Nang marinig ito, itinaas ni Zhou Xiong ang kanyang kilay at sinabing, "Pakiusap, gawin mo ang gusto mo, Young Master Zhao." Mapalad ang sinumang pipiliin ni Young Master Zhao. Bagamat iyon ang sinabi niya, nagmumura si Zhou Xiong sa kanyang puso. Alam niya na hindi ito ginagawa ni Zhao Kun para kumuha ng asawa, kundi para patatagin ang relasyon ng dalawang pamilya. Sige, dahil sinabi na ni Old Master Zhou, hindi na ako magpipigil. Siyempre, ako, si Zhao Kun, ay hindi isang pervert na tao. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng kapwa pagmamahal. Panipi, bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Zhao Kun habang nakasakay siya sa Heifeng Heavenly Dragon at umikot sa itaas ng Zhou family. Ang populasyon ng Zhou clan ay umabot na rin sa 10,000, at mayroong hindi mabilang na mga kabataang dilag na hindi pa nakakapag-asawa. Gusto ng ilan sa mga babaeng ito na mapili ni Zhao Kun, kaya lumabas silang lahat. Kapag lumipad si Zhao Kun sa kanilang mga ulo, gagawa sila ng eksena. Gayunpaman, may mga batang babae na ayaw, kaya nagtago sila sa bahay. Kahit ang mga babaeng may asawa na ay gustong gamitin ang pagkakataong ito para makapasok sa pamilya Zhao. Nagpabalik-balik si Zhao Kun sa himpapawid sa itaas ng pamilya Zhou. Sa wakas, huminto siya sa hangin sa itaas ng isang patio. Nagkataon, ang tirahan na ito ay ang pag-aari ni Yezuan. Sino siya? Tumingin si Zhao Kun kay Zhou Ya sa looban ni Yezuan at nagtanong. Nang marinig ito ni Zhou Xiong, sinundan niya ng tingin si Zhao Kun at sinabing, siya ang apo ng punong tagapangasiwa ng pamilya Zhou. Kasabay nito, siya rin ang Deputy Chief Steward ng pamilya Zhou, si Zhou Ya. Matapos marinig ito, tumanggo si Zhao Kun bilang kasiyahan at sinabing, not bad, not bad. Second level Manifestation Realm. Nang makitang nakatingin si Zhao Kun sa kanya, bahagyang kumunat ang noo ni Zhou Ya. Bilang Deputy Chief Steward ng pamilya Zhou, paanong hindi niya malalaman ang susunod niyang haharapin? Sumakay si Zhao Kun sa Heifeng Heavenly Dragon palapit sa courtyard at lumapag sa harap ni Zhou Ya. Seryosong tanong niya, Miss Zhou Ya, willing ka bang pakasalan ako? Ako, hindi alam ni Zhou Ya kung dapat ba siyang pumayag sa oras na ito. Mabilis niyang sinulyapan ang second Young Master sa tabi niya. Well, Young Master Zhao, nag-propose na ako sa ama ni Zhou Ya kahapon, at pumayag na siya. Ang pangalawang Young Master ng pamilya Zhou, si Zhou Sheng, ay mabilis na humakbang pasulong. Anong biro? Matagal na niyang hinahabol si Zhou Ya, at malapit nang mangyari ang kasal. Ngayong biglang lumitaw si Zhao Kun, hindi na siya maaaring umatras sa pagkakataong ito. So ano? Si Zhao Kun ay may hitsura ng hindi pagsang-ayon. Iyon ay isang panukala lamang. Kahit na sila ay engaged na at kasal na, basta pumayag si Zhou Ya, maaari niya itong kunin ng direkta. Ikaw, napuno agad ng galit ang mukha ng ikalawang Young Master. Gayunpaman, nang ang mga salita ay umabot sa kanyang lalamunan, nilunok niya ito pabalik. Sa oras na ito, biglang naglabas si Zhao Kun ng isang bag ng soul crystals mula sa kanyang universe ring at inihagis ito sa second Young Master. Sinabi niya, ibabalik ko ang iyong regalo sa kasal ng doble. Mayroong 5,000 soul crystals dito. 5,000 soul crystal. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng ikalawang Young Master. Kung pinino niya ang lahat ng soul crystal na ito, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay tataas ng husto. Kung gagamitin niya ang mga ito para sa cultivation, sapat na para sa kanya na makapasok sa third level ng Manifestation Realm. Kung tutuusin, 1,000 soul crystals lang ang Reg Along binigay niya sa ama ni Zhou Ya.
Bagamat ang 5,000 soul crystal na ito ay isang patak lamang sa karagatan sa buong pamilya Zhou, may pagkakataon pa ba siyang tumanggi? Bakit hindi na lang ibaba ang hakbang na ito? Sige, tapos na ang kasal namin ni Joya. Mataimtim na tumango ang pangalawang young master ng pamilya Zhou. Siya ang young master ng pamilya Zhou kung tutuusin. Kailangan niyang mag-isip para sa pamilya Zhou. Ang Zhao Kun na ito ay agresibo at mukhang hindi siya actress. Kung nakipag-away siya kay Zhao Kun dito, ang pamilya Zhou ay magkakaroon ng maraming problema sa hinaharap. Ito ay hindi katumbas ng halaga para sa isang babae. Matapos marinig ang mga salita ng pangalawang young master ng pamilya Zhou, gulat na tumingin sa kanya si Joya. Ang una ay hinabol siya ng napakaraming taon, at ngayon ay ipinamimigay niya ito ng ganoon-ganoon. Sa kabutihang palad, kinansela lamang niya ang pakikipag-ugnayan at hindi pumayag sa panukala ni Zhao Kun. Gayunpaman, ang kanyang lolo ay wala sa pamilya Zhou. Ang kanyang ama ay hindi kahit na may kumpara sa kanya sa mga tuntunin ng impluensya, lalo na sa pagsasalita para sa kanya. Sino ang maaaring magsalita para sa kanya ngayon? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang napasigaw si Zhou Sheng sa sakit. Napahawak siya sa dibdib niya at napaatras ng 2 hakbang. Si Zhao Kun, na orihinal na gustong tanungin si Joya kung pumayag siya, ay nabigla rin nang makita niya ang reaksyon ni Zhou Sheng. Ano ang nangyari kay Zhou Sheng? Hindi lamang iyon, ngunit maging si Zhou Shong at ang iba pa ay hindi malaman ang sitwasyon. Kaagad, lumipad si Zhou Shong at ang iba pang mga eksperto upang tingnan ang kalagayan ni Zhou Sheng. Maliban sa power of manifestation, ang manifestation realm ay mayroon ding katangian ng spiritual consciousness. Sa katangiang ito, maaaring gamitin ng isang tao ang panloob na paningin upang suriin ang sariling katawan, gayon din ang katawan ng ibang tao. Gayunpaman, sa paglilinang ng 4th level manifestation realm ni Zhou Shong, wala siyang nakitang mali sa katawan ni Zhou Sheng. Apo, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng lolo ni Zhou Sheng. Lolo, parang nag-iinit ang puso ko. Sobrang sakit. Kabanata 1099. Nag-aapoy ang puso niya. Mabilis na sinuri ni Old Master Zhou Shong ang kanyang espiritual na kamalayan, ngunit wala pa rin siyang nakitang mali. Sa sandaling ito, naisip niya ang nararamdaman ni Zhou Sheng para kay Joya at agad niyang naunawaan. Nagdurusa siya sa chi deviation dahil sa galit. Pagtatapos ni Zhou Shong, nagdurusa sa chi deviation. Agad na naunawaan ni Lolo Zhou Sheng at ng iba pa matapos itong marinig. Sa ilalim ng panggigipit ni Zhao Kun, kinansela ni Zhou Sheng ang pakikipag-ugnayan kay Joya sa mismong lugar. Sa makatuwid, ang kanyang chi deviation ay sanhi ng galit. Kaagad, naupo silang nakakross ang paa at ginamo si Zhou Sheng. Gayunpaman, paano nila malalaman na ang lahat ng ito ay sanhi ni Yezuan? Sok. Nagdurusa sa chi deviation dahil sa galit. Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso. Ang sakit ni Zhou Sheng ay ganap na dahil sa nasusunog na mata. Bagamat ang Burning Eye ay may ganoong pangalan, direktang inatake nito ang kaluluwa ni Zhou Sheng, kahit na hindi mahanap ang dahilan. Kahit si Zhou Sheng mismo ay hindi alam na siya ay tinamaan ng mental attack. Hindi, dapat itong tawaging pag-atake ng kaluluwa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Zhou family. Naroon ang ika-4 na antas ng Manifestation Realm Old Master Zhou, ang lolo, ama, mga tiyuhin ni Zhou Sheng, at iba pang mga eksperto sa 3rd level ng Manifestation Realm. Maging si Zhao Kun, na nakatayo sa harap ni Zhou Sheng, ay hindi maaaring gumamit ng mental attack nang hindi natuklasan sa ilalim ng mga mata ng napakaraming eksperto. Sa makatuwid, nagkakaisa silang naniniwala na si Zhou Sheng ang dahilan. Maging si Zhao Kun ay walang magawa nang mangyari ang ganoong bagay kay Zhou Sheng. Wala siyang nagawa at binigyan pa si Zhou Sheng ng 5,000 soul crystals. Gayunpaman, labis na nagalit si Zhou Sheng na nagdusa siya ng chi deviation at labis na nakaramdam ng sakit na hinihiling na sana ay patay na siya. Ito ay simpleng biro. Tumayo siya roon at pinanood ang mga eksperto ng Zhou family na tinulungan si Zhou Sheng na malampasan ang mahirap na sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi nabawasan ang sakit ni Zhou Sheng sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng napakaraming eksperto. Sa halip, ito ay naging mas malala. Sa loob ng buong 10 segundo ang sakit ni Zhou Sheng.
Sa loob ng 10 segundong ito, malapit nang gumuho ang kanyang isip. Second young master, gusto mo talaga ako. Nanlaki din ang mga mata ni Zhou Ya, na nakatayo sa gilid. Ang karakter ni Zhou Sheng ay hindi maganda, at siya ay mayabang at malabag. Ito ay isang bagay na alam ng buong Zhou clan, ngunit ngayong naging ganito na si Zhou Sheng, napagkamalan niyang naisip na si Zhou Sheng ay may malalim na damdamin para sa kanya. Sa oras na ito, si Ye Zuan, na nanunood mula sa malayo, ay tumingin sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Bahagyang kumulubot ang sulok ng kanyang bibig, at lihim siyang nagsiwalat ng isang ngiti. Panahon na, kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at inisip ang sarili. Ang paggamit ng Burning Eye para pahirapan si Zhou Sheng sa loob ng 10 segundo ay napakalupit na. Sa kabutihang palad, si Zhou Sheng ay nasa ikalawang antas ng Manifestation Realm at nakagawa ng 2 Soul Altars. Hindi mahina ang kanyang kaluluwa. Kung si Zhou Sheng ay nasa unang antas lamang ng Manifestation Realm, kung gayon ang 10 segundong iyon ay sapat na para masira ang kaluluwa ni Zhou Sheng mula sa sakit. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapahirap, ang kaluluwa ni Zhou Sheng ay lubhang mahina, kaya agad na ginamit ni Ye Zuan ang Eye of Control sa kanya. Ang Eye of Control ay iba sa Burning Eye. Ngayon pa lang, hindi naisip ni Zhou Sheng kung bakit siya nakaramdam ng sobrang sakit. Ngunit nang hindi niya ito makontrol, agad niyang naunawaan na siya ay tinamaan ng mental attack. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, si Ye Zuan ay magtagumpay o mamamatay sa pagsubok. Ding, kontrolin ng matagumpay. Nang tumunog ang tunog ng system notification, nawala din ang boses ni Zhou Sheng. Sa ngayon, si Zhou Sheng ay naging lingkod ni Ye Zuan. Maliban kay Ye Zuan, walang makakaalam ng lihim na ito. Kahit na ang lolo at lolo ni Zhou Sheng ay hindi ito matutuklasan. Matapos marinig ang system notification na ito, nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Tila nagtagumpay ang unang hakbang ng kanyang plano. Kailangang sabihin na ang Zhou Sheng na ito ay medyo mahirap pakitunguhan. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa 3 dakilang henyo ng pamilya Zhou. Bagamat nasa ikalawang antas pa lamang siya ng Manifestation Realm, napakalakas ng kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad, ang Burning Eye ni Ye Zuan ay hindi magpapakita ng anuman, kung hindi, ito ay magiging mahirap. Sheng Ye, kamusta? Nagmamadaling tanong ng lolo ni Zhou Sheng. Lolo, great-grandfather, ayos lang po ako. Nahirapan po kayo. Pinunasan ni Zhou Sheng ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabi. Buti naman at ayos ka na. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Si Zhou Sheng ay isa sa 3 dakilang henyo ng Zhou family. Kung siya ay nabaliw at nasira ang kanyang pundasyon, kung gayon ang lahat ng mga nakaraang kayamanan ay nasayang. Buti naman at ayos ka na. Kinaikit ni Zhao Kun ang kanyang mga mata at agad na lumingon kay Zhou Ya. Miss Zhou Ya, ano sa tingin mo? Ngayon lang, kinansela ni Zhou Sheng ang pakikipag-ugnayan, ngunit hindi ito nangangahulugan na pumayag na si Zhou Ya. Ako, nag-isip sandali si Zhou Ya. Matapos masulyapan ang mga nakapaligid na miyembro ng Zhou family, tahimik siyang tumanggaw sa huli. Bagamat hindi siya miyembro ng Zhou family, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang pakikipag-ugnayan sa sitwasyong ito. Kung ganoon, Miss Zhou Ya, pakipak ang iyong bagahe at bumalik sa Zhao family kasama ko. Isang bakas ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Zhao Kun. Bagamat ang kagandahan ni Zhou Ya ay nasa parehong antas ng kanyang mga asawa at babae, ang kanyang potensyal ay mas malaki kaysa sa kanila. Ang 26 na taong gulang sa ikalawang antas ng Manifestation Realm ay itinuring na magaling kahit sa Zhao family. Young Master Zhao, maaari ka bang maghintay ng ilang sandali? Tanong ni Zhou Ya. It's fine. Maghihintay ako saglit sa labas. Sumagot si Zhao Kun at tumalon papunta sa kanyang Black Gale Dragon. Great-grandfather Zhou, alis muna ako. Young Master Zhao, mag-ingat ka. Sagot ni Zhou Shong. Kahit walang ekspresyon ang mukha niya, dumudugo ang puso niya. Pagkatapos ng lahat, ang Zhou family ay nilamon ng Zhao family sa pagkakataong ito. Si Zhou Ya, isa sa 3 batang henyo ng Zhou family, ay papasok sa Zhao family. Ito ay isang matinding dagok sa kanila. Gayunpaman, kung hindi sila makikipagkompromiso, tiyak na gagamit ng puwersa ang pamilya Zhao. Sa oras na iyon, ang
Katayuan ng pamilya Zhou ay tiyak na mas malala pa kaysa ngayon. Hindi nagtagal, umalis si Zhao Kun kasama ang iba pang tatlong third level na mga eksperto sa Manifestation Realm, na naiwan lamang sa likod ng 6 na second level na mga eksperto sa Manifestation Realm. Sa pagtingin sa kanilang papaalis na mga figure, si Zhou Xiong at ang iba pa ay bumantong hininga sa kanilang mga puso. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay iginagalang. Gayunpaman, ang kasalukuyang Zhou Sheng ay nakatingin sa kanya ng walang anumang emosyon. "Sheng Nier, bumalik ka muna at magpahinga," sabi ng lolo ni Zhou Sheng sa kanya. Oo, tumango si Zhou Sheng at umalis kaagad. Para naman kay Zhou Ya, inalis siya sa kanyang posisyon sa ilalim ng utos ng great-grandfather na si Zhou Sheng at pinalitan ng ibang tao. Para kay Ye Zuan, nang umalis si Zhou Sheng, nagpanggap siyang tinawag ni Zhou Sheng at umalis kasama si Zhou Sheng. Walang magawa si Ye Zuan tungkol kay Zhou Ya. Ito ay kapalaran. Gayunpaman, magagamit niya ang pagkakataong ito para makapasok sa Zhao family, ang pinuno ng 8 great families. Hindi nagtagal, dinala ni Zhou Sheng si Ye Zuan sa kanyang tirahan. Pagkatapos, hinubad niya ang interspatial ring sa daliri niya. "Guru, marahan na tumawag si Zhou Sheng at ipinasa ang interspatial ring kay Ye Zuan." Kabanata 1100, "How dare you call me by my name in a place like this? Kung marinig ito ng lolo o lolo mo, mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan." Paalala ni Ye Zuan sa kanya. Bagamat walang tao sa paligid, si Ye Zuan ay malalagay sa matinding problema kung may makarinig kay Zhou Sheng na tinatawag siyang master. Paano matatawag ni Zhou Sheng, ang pangalawang young master ng Zhou clan, si Ye Zuan master? Sa kabutihang palad, walang tao sa tirahan ni Zhou Sheng. Kinuha ni Ye Zuan ang interspatial ring ni Zhou Sheng. Maliban sa 5,000 soul crystals, marami pang magagandang bagay sa ring. Agad niyang nilamon ang soul crystals gamit ang isang espesyal na paraan. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay pangalawang antas ng Manifestation Realm. Na-notify ang system. Ang mga benepisyo ng paglamon sa soul crystals ay pareho sa mga kayamanan ng langit at lupa. Gayunpaman, kung lalamunan niya sila gamit ang isang espesyal na paraan, tataas din ang lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan. Bagaman ako ay nasa ikalawang antas pa lamang ng Manifestation Realm, ang lakas ng aking kaluluwa ay nalampasan na ang karamihan sa mga nasa ikalawang antas ng Manifestation Realm. Sa aking kasalukuyang lakas, maaaring medyo mahirap harapin ang 4 na ikatlong antas ng Manifestation Realm na martial artist, ngunit mayroon akong myriad returning swords. Ipinikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Aalis na si Zhou Ya kasama si Zhao Kun, kaya gusto niyang pigilan si Zhao Kun at ang tatlo pa habang nasa daan. "May iba ka pa ba?" tanong ni Ye Zuan. "Hindi, nagamit ko na ang lahat." Umiling si Zhou Sheng. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naramdaman ni Ye Zuan si Zhou Ya na lumukso sa ere na parang aalis siya kasama si Zhao Kun. "Fine, gawin natin." Hindi nag-aksaya ng oras si Ye Zuan at umalis. Sabagay, kakasali pa lang niya sa Zhou clan, kaya walang makakapansin sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpaalam na si Zhou Ya sa kanyang ama at dumating sa pasukan ng lambak. Si Zhao Kun at ang tatlo pa ay naghihintay sa labas sa Heifeng Tianlong. Nang makita si Zhou Ya na lumalabas, ngumiti si Zhao Kun at sinabing, "Lady Zhou Ya, umakyat ka na." Tahimik na tumango si Zhou Ya at tumalon sa likod ng Heifeng Tianlong sa ilalim ng maingat na mga mata ng Zhou clan. Si Ye Zuan, na nagtatago sa karamihan, ay pinanood ang papaalis na figure ng Heifeng Tianlong at tahimik na umalis sa Zhou clan. "Young Master, tandaan mong palabisan ako sa pagkakataong ito." Sigaw ni Luo mula sa loob ng storage space. Walang problema, agad namang sumang-ayon si Ye Zuan. Bagamat si Luo ay nasa unang antas pa lamang ng Manifestation Realm, ang kanyang lakas ay umabot sa isang explosive level pagkatapos makapasok sa Manifestation Realm. Ngayon lang nalampasan ng kaluluwa ni Ye Zuan ang lakas ni Luo. Pagkatapos umalis sa Zhou residence, mabilis na sumunod si Ye Zuan sa likod. Sa lakas niya ngayon, hindi naging problema para sa kanya na lumaban sa napakaraming tao. Sina Zhao Kun at ang iba pa ay sumakay sa ikalawang antas ng Manifestation Realm Blackwind Heavenly Dragon patungo sa Zhao family.
Umupo si Joya sa tabi ni Zhao Kun at sinagot ang kanyang mga tanong. Para kay Yezuan, natural niyang ginamit ang kanyang makapangyarihang perceptive eye at spiritual sense para sundan si Zhao Kun. Sa kanyang kasalukuyang bilis, ang pagsabay sa bilis ni Heifeng Tianlong ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, napakalapit pa rin niya sa Zhou clan, kaya kinailangan niyang maghintay ng ilang sandali bago siya makakilos. Pagkatapos ng kalahating araw, sinakyan ni Zhao Kun ang Heifeng Heavenly Dragon papunta sa 10,000 Layer Mountain Range. Ito ay isang angkop na lugar upang gumawa ng isang paglipat. Luo-luo, humanda ka. Paalala ni Yezuan sa kanya. Oo, young master. Si Luo-luo, na nasa physical space, ay tumango. Sa susunod na sandali, si Yezuan ay direktang nagsagawa ng Eye of Glory. Agad siyang binalot ng Glorious Set. Walang lihim ding inilabas ang kanyang aura. Mata ng Nirvana. Isang pilak na ilaw ang kumislap at agad na bumagsak sa kawalan at inatake ang ikalawang antas ng Manifestation Realm Blackwind Heavenly Dragon. Si Zhao Kun at ang iba pa sa Heifeng Heavenly Dragon ay natigilan. Bigla silang napalingon at nakita ang Nirvana Ren. Isang palihim na pag-atake. Ang isa sa mga eksperto ng Zhao family ay sumigaw at direktang naglabas ng suntok. Bang! Ang Nirvana Rend ay nagkalat. Ang mga nasa Manifestation Realm ay mayroon ng espiritual na kahulugan, kaya ang isang palihim na pag-atake ay hindi ganoon kadaling magtagumpay. Hindi nag-isip si Yezuan ng palihim na pag-atake. Appetizer lang ang Nirvana Rend kanina. Bastos na bastos, bakit mo kami pinalusot? Nilinga ni Zhao Kun ang kanyang ulo at sinigawan si Yezuan na nakasuot ng glorious golden armor. Mga tao ng Zhao family, ikaw ang palihim na umatake sa amin. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang nagsagawa ng Eye of Illusion at Burning Eye sa grupo ni Zhao Kun. Hindi lang iyon, ngunit ganoon din ang ginawa ni Joya at ng Heifeng Heavenly Dragon na sinakyan nila. Mental attack. Si Zhao Kun at ang iba pa ay natigilan. Bigla silang nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang mga puso, ngunit hindi nila inisip si Zhou Sheng kalahating araw na ang nakalipas. How dare you sneak attack us when you're only in the second level of the Manifestation Realm? You're courting death. Ang dalubhasa ng pamilya Zhao ay sumigaw at lumipad patungo kay Yezuan. You're not my match alone. Attack together. Mayabang na sigaw ni Yezuan. Sa susunod na sandali, libu-libong Skyquake Swords ang dumaan. Si Wei Zhenchen ay nasa parehong antas ni Yezuan. Pareho silang nasa ikalawang antas ng Manifestation Realm, kaya ang kanyang katigasan ay hindi isang bagay na maaaring sirain ng isang ordinaryong tao. Sa libu-libong Skyquake Swords na umaagos, kahit si Zhao Kun ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa makatuwid, lumipat din ang dalawa pang ikatlong antas na eksperto sa Manifestation Realm. Ang ikatlong antas ng Manifestation Realm ay hindi madaling kontrolin, kaya pasensya na. Spiritual Sword Formation, Lock. Namilog ang mga mata ni Yezuan habang nakatingin sa tatlong eksperto ng Zhao family na gumagamit ng Manifestation Realm para bumilis patungo sa kanya. Khlang, khlang, khlang. Bago pa makapag-react silang tatlo, hindi mabilang na Skyquake Swords ang nahulog mula sa langit at ikinulong ang mga ito. Kasabay nito, biglang lumitaw si Luo-luo at lumikha ng daan-daang clone. Pagkatapos, galit na galit niyang itinapon ang 7-colored demonic fire sa Spiritual Sword Formation. Tumigil ka. Nang makita ito, galit na sumigaw si Zhao Kun. Hindi niya inaasahan ang isang second level na Manifestation Realm brat na talagang bitag ng tatlong third level na mga eksperto sa Manifestation Realm ng kanyang Zhao family. Ngayon, hindi siya pwedeng umupo na lang at manood. Gayunpaman, nang malapit na siyang umatake. Whoosh! Isang patas at makinis na palad ang direktang hamampas sa kanyang likod. Ang pag-atake na pinagsama sa Manifestation Realm ng Manifestation Realm ay napakalakas. Si Zhao Kun ay nahuli. Naging magulo agad ang aura niya. Matapos ang pagluwa ng isang bibig ng dugo, galit siyang nagmura, "Damn bastard, kaya kasama mo siya." Kailangan bang itanong kung sino ang umamba sa kanya? Maliban sa tatlong eksperto mula sa Zhao family, ang tanging ibang tao na naruroon ay si Joya, isang miyembro ng Zhou family. Kung hindi si Joya, sino kaya ito? Kung kalahating araw na ang nakalipas, hindi makokontrol ni Yezuan si Joya ng ganoon kadali.
Gayunpaman, pagkatapos na makalusot, direktang nagtayo si Yesuan ng pangalawang soul altar, at ang lakas ng kanyang kaluluwa ay tumaas ng husto. Maaaring hindi direktang makontrol ni Zhao Kun si Joya, ngunit magagawa pa rin ito ni Yesuan kay Joya na nasa ikalawang antas ng manifestation realm. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zhao Kun ay hindi lang si Joya ang nagtaksil sa kanya, kundi pati na rin ang hayop na pinalaki niya sa loob ng maraming taon. Blackwind Heavenly Dragon, umuungol. Ang Blackwind Heavenly Dragon ay umungal at inabot ang isang kuko, direktang sinunggaban si Zhao Kun. Ano? Nagulat na si Zhao Kun. Ang Blackwind Heavenly Dragon na ito ay sinamahan siya sa loob ng maraming taon, at gumugol siya ng maraming kayamanan para iangat ito. Pero ngayon, pinagtaksilan siya nito. Paano ito naging posible? Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para mabigla siya. Heyep, kahit ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako, nililigawan mo si kamatayan.